Alam mo ba yung pakiramdam na gusto mo lang ng kapayapaan? Iyon ang dahilan kung bakit kami lumipat sa probinsya. Ako, si Lisa, at ang dalawang bata namin, sina Leo at Mia. Pagod na kami sa ingay, sa polusyon at sa bilis ng buhay sa siyudad. Gusto naming bigyan ng mga bata ng simpleng buhay, malayo sa screen at mas malapit sa kalikasan. Kaya nang makita namin yung lumang bahay sa isang liblib na baryo sa Batangas, pakiramdam namin, ito na yon. Medyo luma na nga, mahal, sabi ni Lisa habang naglalakad kami sa hardin. Pero malaki, maluwag at ang peaceful ng paligid. Ang bahay, gawa sa luma at matibay na kahoy, may malawak na veranda at malaking bakuran na punong-puno ng mga punong kahoy. Sa likod, may mga malalaking mangga at santol. May kakaibang amoy ng lumang kahoy at hamog ng umaga. Parang naghihintay lang sa amin. Ang presyo? Masyadong mababa. Halos kasing presyo lang ng apartment namin sa Maynila. Akala namin, swerte lang. Ang kapitbahay namin, si Aling Norma ang nakakatanda sa baryo, ang sumalubong sa amin. "Mabuhay kayo dito, iho, iha," sabi niya. Ang ngiti niya ay mainit, pero may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Parang may alam siya. Pinabayaan na lang namin. Excited kami. Unang gabi namin sa bahay, tahimik. Sobrang tahimik. Ang taning naririnig lang namin ay ang huni ng kuliglig at minsan ang malakas na pagaspas ng hangin sa mga puno. Hindi kami sanay sa ganitong katahimikan. Habang nag-aayos kami ng gamit sa salas, biglang lumamig ang paligid. Hindi ito lamig ng hangin. Ito ang lamig na tagos sa buto na parang may hindi nakikitang presensya. Tumingin ako kay Lisa at nakita ko rin sa mga mata niya ang pagkabahala. "Mahal, nalalamig ako bigla," bulong ni Lisa. "Ako rin," sagot ko. Pilit kong isinasantabi. Baka normal lang sa lumang bahay. Malamig ang sahig. Pero may narinig akong kakaiba. Isang mahinang tunog. Parang hikbi. Mula sa itaas, sa ikalawang palapag, kung nasaan ang mga kwarto ng mga bata. Nagkatinginan kami ni Lisa. Hinawakan kong kamay niya at dahan-dahan kaming umakyat. Tahimik ang mga bata sa kanilang kwarto. Tulog. Ang tunog ng hikbi parang nasa loob ng pader. Hindi ko na maintindihan. Ang katahimikan ng probinsya na hinahanap namin unti-unting nagiging isang katahimikan na may bigat, na may hindi nakikitang presensya. Ang sumunod na mga araw, hindi na basta hikbi lang ang naririnig namin. Nagsimula sa mga bulong. Mahina lang sa simula, parang galing sa mga sulok ng bahay. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero parang may nag-uusap. Minsan, parang may tinatawag. Akala ko, hangin lang na pumapasok sa mga siwang ng lumang bahay. Pero unti-unti, naging mas malinaw ang mga bulong. "Narinig mo ba yun, Dad?" Tanong ni Leo, ang panganay namin, isang umaga. Nasa kusina kami, naghaalmusal. "Ang alin, anak?" "Parang may bumubulong sa pader." Nanlaki ang mata niya. Nagkatinginan kami ni Liza. Nakalinig din ang mga bata. Hindi na lang basta guni-guni ko. Ang mga bulong ay naririnig na rin ng mga bata. Ang lamig ay mas naging madalas. Minsan, bigla na lang ang isang bahagi ng sala ay lumalamig. Pakiramdam mo, may humihinga sa tabi mo. Kahit tanghali, ramdam mo ang lamig. Naalala ko ang mga kwento ng lola ko noon tungkol sa mga multo, mga kaluluwa ng mga patay na nagpaparamdam. Pero ang kwentong ito, iba. Hindi ito parang nananakot lang, parang may gustong sabihin. Ang mga gamit sa bahay, minsan gumagalaw. Ang pinto ng kabinete sa kusina, minsan nakikita kong biglang bumubukas. Ang laruan ni Mea, minsan nakikita ko sa ibang lugar
Kahit sigurado akong hindi niya nilagay doon, pinilit naming isang tabi. Baka gulo lang ng mga bata. Pero alam kong hindi. Isang gabi, habang nagbabasa ako sa veranda, nakarinig ako ng mahinang kanta. Parang isang lullaby. Malungkot. Galing sa loob ng bahay. Tumayo ako. Dahan-dahang pumasok. Si Liza, nasa sala, nanunood ng TV. Ang mga bata, tulog sa kanilang kwarto. Walang kumakanta. Pero ang kanta, ramdam ko, nasa hangin. Ang lullaby na yun, pamilyar sa akin pero hindi ko matukoy kung saan ko narinig. Parang isang lumang kanta na kinakanta sa mga bata noon. Ang bahay na ito, may lihim. Hindi ito basta luma. May nakatira dito. Isang presensya na matagal nang narito. Isang bagay na nakakulong sa nakaraan. Ang mga bulong, ang lamig, ang gumagalaw na gamit at ang malungkot na lullaby. Lahat ay nagkakasama-sama. Bumubuo ng isang nakakakilabot na palaisipan. Unti-unting nadudungisan ang aming countryside dream ng isang bagay na mas madilim, mas hindi maintindihan. Dahil sa mga bulong at sa malungkot na lalabay, hindi na ako mapakali. Hindi lang kami ni Liza ang nakakaranas, nararamdaman na rin ito ng mga bata. Isang hapon, habang naglalaro si Leo sa salas, abala sa pagguhit, lumapit ako sa kanya. Gusto kong i-check kung ano ang ginagawa niya. Gusto kong makahanap ng normal na bagay sa loob ng bahay. Pagtingin ko sa drawing niya, bigla akong kinilabutan. Isang bata ang nakaguhit. Pero hindi ito basta bata. Ang bata ay umiiyak at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakaupo siya sa isang sulok ng isang lumang bahay. Ang bahay na iyon, kamukha ng bahay namin, at sa ibabaw ng drawing, may nakasulat na salita sa malaking letra. Malungkot. Leo, sino to? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig. Tumingin si Leo sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso. Si ate po. Si ate na umiiyak sa pader. Ate? Aling ate, anak? Itinuro ni Leo ang isang sulok ng pader sa salas. Ang sulok na iyon kung saan madalas naming nararamdaman ang lamig at kung saan madalas lumilitaw ang mga anino. Nanindig ang balahibo ko. Ang kanyang drawing ay hindi lang basta imahinasyon ng bata. Ito ay nakikita niya. Ang presensya na nararamdaman namin, ang multo, ay nakikipag-uugnayan na sa mga bata. At ang multo ay isang bata. Maalala ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga batang multo, ang mga tiyanak o mga kaluluwa ng mga bata na hindi matahimik. Ngunit ang presensya nito, malungkot. Hindi ito agresibo tulad ng tiyanak, parang humihingi ng tulong. Simula noon, mas lalo naming napansin ang kakaibang pag-uugali ni Leo. Minsan, nakikita ko siyang nakatitig sa pader o kaya ay bumubulong sa hangin, parang may kinakausap. Ang kanyang pagiging inosente ay nagiging bintana para sa multo. Ang drawing ni Leo ay hindi lang basta drawing. Ito ay isang patunay na ang aming bahay ay may nakaraan at ang multo na naninirahan dito ay may koneksyon sa mga bata. Ang kanyang lungkot ay dahan-dahang lumalaganap sa bahay at ang mga bata na may mas bukas na isip ang unang nakaramdam nito. Ang ate na umiiyak sa pader, ang nakakakilabot na imahe na nagpatindi sa aming takot. Dahil sa drawing ni Leo, nagdesisyon kami ni Liza na magsaliksik ng mas malalim. Sino ang ate na umiiyak sa pader? Anong kwento ang nakatago sa bahay na ito? Isang hapon habang nililinis ni Liza ang lumang kabinete sa sala, may nakita siyang kakaiba. Sa likod ng isang lumang drawer,
may nakasiksik na isang lumang litrato. Sepia tone, luma na at medyo kupas. Pinunasan niya ang alikabok at pagtingin namin, pareho kaming nagulantang. Isang pamilya ang nasa litrato. Isang lalaki, isang babae at 2 bata. Nakatayo sila sa bakuran ng isang bahay. Ang bahay na iyon, ang bahay namin. Pero ang mas nakakakilabot, ang pamilya sa litrato, parang kami. Ang lalaki, medyo kamukha ko. Ang babae, may hawig kay Liza. Ang isang bata, kamukha ni Leo. Pero ang ikalawang bata, ang bunso, wala. Blanko ang espasyo kung saan dapat sana ay nakatayo ang isang bata, para bang binura. "Mahal, ano to?" bulong ni Liza. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang aming puso ay bumilis. Ang litrato na ito parang refleksyon ng aming pamilya, pero may nawawala. Ito ba ang ate na umiiyak sa pader? Ito ba ang bata na nawala sa pamilya na dating nanirahan dito? Naalala ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga lumang litrato na may sumpa, na ang mga litrato ay maaaring magpakulong ng kaluluwa o kaya ay maghatid ng kamalasan. Ang nawawalang bata sa litrato, ito ba ang multo na nagpaparamdam sa amin? Sinubukan naming hanapin kung sino ang pamilya sa litrato, pero walang nakasulat sa likod. Walang pangalan, walang petsa. Parang pilit na binura ang kanilang pagkakilanlan. Ang amoy sa bahay ay lalong lumakas. Amoy luma, amoy alikabok, at may bahid ng amoy ng lupa at lumang papel. Ang mga bulong ay mas malinaw. Minsan parang naririnig ko ang isang malungkot na iyak ng bata. Ang lumang litrato na ito, hindi lang basta litrato. Ito ay isang pahiwatig. Isang pahiwatig na ang aming kapalaran ay konektado sa pamilya na dating nanirahan dito. Ang nawawalang bata, ang multo, at ang bahay na ito, lahat ay magkakaugnay. Ang bahay sa bukid na akala namin ay magbibigay ng kapayapaan, ay unti-unting lumalabas ang kanyang madilim na nakaraan. At kami, ang mga bagong naninirahan, ay nasa gitna ng kanyang sekreto. Dahil sa litrato, hindi na kami mapakali. Ang nawawalang bata, ang multo, ang koneksyon sa aming pamilya, lahat ay nagpapalabas ng matinding takot. Isang hapon, habang nasa hardin kami, pilit na nagtatrabaho para makahanap ng distraction, abala si Leo sa paghuhukay sa isang sulok ng bakuran, malapit sa lumang puno ng mangga. Akala niya may buried treasure. "Dad, may nakita ako!" Sigaw ni Leo, excited. Lumapit kami ni Liza. Nakita namin ang isang maliit na hukay, at sa loob nito may nakita kaming kakaiba. Hindi ito basta bato o lupa. Ito ay isang lumang manika. Marumi na at puno ng lupa, pero malinaw na isang manika ng bata. Malungkot ang mukha ng manika. Parang umiiyak. Nanindig ang balahibo ko. Ang bahagi ng bakuran na iyon matagal nang hindi ginalaw. Bakit may manika doon? "Dahan-dahan ka," sabi ko, kinakabahan. Nagpatuloy si Leo sa paghuhukay. At pagkakapos, may nakita pa kami.
Isang maliit na kahoy na nakaukit na kakaibang simbolo, parang lumang anting-anting, nakasabit sa leeg ng manika. Bigla akong kinilabutan. Ang lugar na iyon parang isang libingan ng bata. Walang marka, walang pangalan, pero may manika. Naalala ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga inilibing na bata, lalo na yung mga namatay ng maaga. Minsan, inililibing sila sa mga bakuran, lalo na noon. At ang mga manika o laruan, inililibing kasama nila para hindi sila malungkot. Ang manika na iyon may amoy ng lumang lupa at ng bagay na matagal nang inilibing. Ang anting-anting parang may kakaibang enerhiya. Mula noon, mas lalo naming nararamdaman ang presensya ng multo. Ang mga bulong ay mas malinaw. Minsan, naririnig namin ang isang mahinang iyak ng bata na nanggagaling sa labas, sa bandang mangga. Si Mia, ang bunso namin, minsan nakikita ko siyang nakatitig sa bintana, parang may kinausap sa labas. Ang paghuhukay ni Leo ay nagbukas ng isang bagay. Hindi ito basta paghuhukay ng lupa. Ito ay paghuhukay ng nakaraan. Ang lugar na iyon, ito ang libingan ng bata. Ang multo na nagpaparamdam sa amin, ito ang kaluluwa ng batang inilibing doon. Ang manika at anting-anting, ito ang nagpakulong sa kanyang kaluluwa o kaya ay ang kanyang huling alaala. Ang bahay na ito may sumpa, isang sumpa na konektado sa namatay na bata at ngayon kami ang naging biktima nito. Dahil sa paghukay sa libingan ng bata, lalong lumala ang sitwasyon sa bahay. Ang amoy ng lupa at bulok na lumalabas mula sa lupa ay naging constant. Ang iyak ng bata mas madalas at mas malinaw. Ang mga anino ay hindi na basta gumagalaw sa gilid ng paningin. Minsan, nakikita ko silang pumapasok sa mga kwarto. Minsan, nakikita ko ang isang malinaw na hugis ng bata nakatayo sa isang sulok, nakatitig sa amin ng puno ng lungkot. Siya ang multo. Nagsimula kaming magbago. Ako, madalas akong mainitin ng ulo. Bigla akong sumisigaw sa mga bata nang walang dahilan. Si Liza, madalas siyang umiiyak. Hindi siya makatulog. Ang mga bata, tahimik. Hindi na sila naglalaro ng masigla. Parang may pumapasok sa loob namin na nagiging sanhi ng aming pagbabago. Nagsimula kaming maniwala na ang sumpa ay hindi lang basta sa bahay. Ito ay pumapasok na sa amin. Ang multo ng bata, ang kanyang lungkot at galit ay unti-unting lumalaganap sa aming pamilya. Isang gabi, habang nag-aalmusal kami, nag-away kami ni Liza ng malala. Hindi kami nag-aaway ng ganon. At sa gitna ng sigawan namin, biglang bumagsak ang lahat ng plato sa mesa. Nagulat kami. Walang humawak. Bigla na lang. Napakatahimik namin. Nagkatinginan kami. Hindi ito basta aksidente. Ang multo, nagagalit. Naalala ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga multo na pumapasok sa loob ng tao, lalong na yung mga bata at nagiging sanhi ng kanilang sakit o pagbabago sa ugali. Ang pagbabago ng aming pag-uugali, ito ba ang epekto ng multo, ng sumpa? Sinubukan naming humanap ng ibang solusyon.
maghanap ng bagong bahay. Pero parang may pumipigil sa amin. Bawat bahay na tignan namin may problema. Masyadong mahal, masyadong malayo, o kaya may kakaibang pakiramdam. Parang ayaw kaming paalisin ng bahay. Ang bahay na ito, hindi na ito ang aming tahanan. Ito ay isang kulungan at kami ang mga bilanggo. Ang multo ng bata, ang kanyang sumpa ay lumalaganap at kami unti-unting nawawala sa sarili namin. Dahil sa mga pagbabago sa aming ugali at sa mga kakaibang pangyayari, desperado na kami. Pakiramdam namin, nawawala na kami sa sarili. Isang gabi, habang natutulog si Liza, bigla siyang sumigaw. Nagising ako. Nanginginig siya at pawis na pawis. "Mahal, anong nangyari?" Tanong ko, kinakabahan. Napanaginipan ko." Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. "Ang bata, ang ate, nakita ko." Napanaginipan ni Liza ang nakaraan ng bahay. Isang babae, nag-iisa sa loob ng bahay. May sakit ang bata, lagnat. Pilit na tinatawag ng ina ang kanyang ama, pero wala. Hindi siya bumalik. Ang bata, umiiyak. Unti-unting nawawala ang hininga. At ang kanyang ina, desperado, umiiyak din. Nakita ni Liza ang bata na namatay sa loob ng bahay na ito. Namatay na mag-isa kasama ang kanyang ina habang naghihintay sa ama na hindi bumalik. Ang kanyang ina, sa sobrang lungkot at galit, ay naglagay ng anting-anting sa leeg ng kanyang patay na anak. Inilibing ito sa bakuran at binulungan ng isang kakaibang dasal. Hindi ito dasal para sa kapayapaan. Ito ay dasal para sa sumpa. Isang sumpa para sa sinumang maninirahan sa bahay na iyon. Isang sumpa na ang lungkot ng bata, ang pagkabigo ng ina at ang galit sa ama na lumisan ay mananatili sa bahay na iyon. Nagising si Liza na umiiyak. "Si Amelia, mahal, Amelia ang pangalan ng bata. At ang kanyang ina, ginawa ang sumpa para sa sino mang titira dito, para maramdaman din ang sakit nila." Ang panaginip ni Liza ay hindi lang basta panaginip. Ito ay isang alaala, isang babala na inilabas ng bahay, ng multo. Ang lumang litrato, ang libingan ng bata, ang anting-anting, ang mga bulong, lahat ay nagkokonekta. May kinalaman ito sa pamilya na dating nanirahan dito at sa kung bakit sila umalis. Ang sumpa ay hindi lang nasa lupa. Ito ay nasa dugo, nasa kasaysayan ng pamilya. At ngayon, kami ang biktima ng sumpang iyon. Dahil sa vision ni Liza, kailangan na namin ng tulong. Hindi na ito basta multo. Ito ay sumpa. Muli kaming bumalik kay Aling Luz, ang albularyo. Sinalubong niya kami ng seryosong mukha. "Malalim ang sumpa na yan," sabi niya habang nakatitig sa amin. "Gawa ito ng galit ng isang ina. Mas mahirap itong tanggalin." Sinimulan ni Aling Luz ang isang mas malalim na tawas ritual. Hindi na lang basta kandila. May mga dahon, may mga bulong. Habang tumutulo ang wax sa tubig, ang hugis ay mas naging malinaw. Ngayon, hindi lang isang bata, isang babagi,
umiiyak at sa likod niya isang malaking, madilim na anino, parang isang lalaki na lumalayo. At sa ibaba, isang bahay na parang lumulubog sa dilim. Ang sumpa ay hindi lang nasa bahay, nasa dugo na ng pamilya na dating nanirahan dito. Ang babaeng gumawa ng sumpa, ang kanyang anak at ang lalaking umalis. Ang galit ng ina ay nagpapakulong sa kaluluwa ng kanyang anak at nagpapadala ng sumpa sa sino mang titira sa bahay na ito, paliwanag ni Aling Luz. Sinubukan ni Aling Luz na gumawa ng paglilinis sa bahay. Nagpunta kami sa bahay kasama niya. May dala siyang mga dahon, insenso at isang maliit na bote ng tubig. Binulungan niya ang bawat sulok ng bahay at ang bawat pintuan. Pero habang ginagawa niya ang ritual, biglang bumagsak ang lahat ng mga larawan sa dingding. Ang mga ilaw ay nagsindi at namatay. Ang amoy ng bulok at lupa ay lalong lumakas at ang iyak ng bata mas naging malakas, halos sigaw. Parang nagagalit ang multo, nagagalit si Amelia, nagagalit ang kanyang ina. Malakas sila, bulong ni Aling Luz. Ang kanyang muka ay puno ng pagod. Ayaw nila na mawala ang sumpa. Naging bahagi na sila ng bahay. Ang paglilinis ni Aling Luz ay hindi nagtagumpay. Ang sumpa ay mas malalim kaysa sa inaakala namin. Ang multo, ang kaluluwa ng bata ay nakatali sa bahay at ang galit ng kanyang ina ay nagpaparamdam. Ang bahay na ito hindi na basta bahay. Ito ay isang libingan at kami ang mga bagong bilanggo nito. Dahil sa pagkabigo ni Aling Luz, nawalan na kami ng pag-asa. Wala na kaming ibang mapuntahan. Ang aming buhay ay naging isang bangungot. Ang aming pamilya unti-unting nagkakawatak-watak. Hindi na kami nag-uusap ng maayos. Nag-aaway kami ni Liza ng malala, halos araw-araw. Si Leo at Mia tahimik. Hindi na sila naglalaro. Nakatitig lang sila sa pader o sa hangin, parang may kinakausap. Ang bahay parang lumalamon sa amin. Ang amoy ng bulok at lupa ay naging permanenteng amoy sa bahay. Ang iyak ng bata, ang mga bulong, ang mga anino, lahat ay naging constant. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, nag-away na naman kami ni Liza. Tungkol sa pera, tungkol sa bahay, tungkol sa lahat ng problema namin. Sa gitna ng sigawan namin, biglang tumayo si Leo na, "Ayoko na!" Sigaw ni Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Ayoko na kayong nag-aaway. Parang sila. Parang si Mama at Papa noon." Nagulat kami ni Liza. "Sino, anak?" tanong ko. "Si ate at ang mama niya. Ayoko na." Nagtago siya sa ilalim ng mesa, umiiyak. Biglang bumalik sa akin ang panaginip ni Liza, ang babae at ang kanyang anak, ang pag-aaway ng kanilang mga magulang, ang pag-alis ng ama, ang galit ng ina. Ang lahat ay parang nangyayari sa amin. Ang sumpa, hindi lang basta nananakot. Ginagaya nito ang nangyari sa nakaraan. Ginagaya nito ang trahedya. Naramdaman namin ang lamig na bumabalot sa amin. Hindi ito lamig ng takot. Ito ay lamig ng pagtanggap. Pagtanggap sa katotohanan na kami, ang aming pamilya, ay nakatali na sa sumpa ng bahay na ito.
Ang pag-aaway namin, ang lungkot ng mga bata, ang lahat ay bahagi ng pagpapatuloy ng siklo ng galit ni Amelia at ng kanyang ina. Ang bahay na ito, hindi lang basta bahay. Ito ay isang libingan na nagpapatuloy sa pagdurusa ng mga naninirahan. Doon kami nagising, hindi sa aking kama, kundi sa sahig ng sala. Ang araw ay sumisikat na. Ang mga bulong ay nawala. Ang katahimikan ay bumalik. Pero hindi na ito ang dating katahimikan. Ito ay katahimikan na may bigat. Tumingin ako kay Liza. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng lungkot. Hindi na ito ang aking Liza. Si Leo at Mia, nakaupo sa surok, tahimik. Wala na silang sinasabi. Ang kanilang mga mata, walang buhay. Lumabas ako ng bahay. Tumingin ako sa bakuran, sa lumang puno ng mangga. Sa ilalim nito ang libingan ng bata. Walang marka, pero alam ko nandoon siya. Si Amelia. Ang aming pamilya, unti-unting naging bahagi ng bahay. Ang aming mga tinig, sumasama sa mga bulong. Ang aming mga luha, sumasama sa mga iyak. Ang aming galit, sumasama sa sumpa. Naging bahagi na kami ng cycle. Ang multo ni Amelia, ang galit ng kanyang ina, ang trahedya ng nakaraan, lahat ay lumamon sa amin. Hindi na kami makakaalis. Ang bahay na ito, hindi na lang basta lumang bahay. Ito ay isang buhay na libingan at kami ang mga bagong kaluluwa na nakakulong dito. Minsan may dumarating na tao na nagtatanong tungkol sa bahay, naghahanap ng murang lugar. Sumasagot ako ng normal. Pero alam ko, hindi na nila ako nakikita bilang si Ador. Nakikita nila ako bilang isang normal na may-ari. Hindi nila alam ang katotohanan. Ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, hindi na ako nakakausap. Wala na akong pakialam. Ang aking mundo ay ang bahay na ito. Ang aking pamilya ay ang multo ni Amelia at ang galit ng kanyang ina. Ang bahay sa bukid na akala ko'y magbibigay ng kapayapaan ay naging aking huling hantungan. Ang aking bagong tahanan, ang aking bagong pagkatao. Ang mga kwento ng alamat, ng multo, ng sumpa ay naging totoo sa akin. At ako ay naging bahagi ng kanilang kwento, ang walang hanggang eko.